Ay magandang araw po sa inyo mga kababayan at isa po sa patuloy na pinag-uusapan ngayon ay ito hong sorpresa at biglaang pagbibitiw ni VP Sara Duterte sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr. At meron pong inamin si VP Sara kung ano ang kanilang relasyon pa rin ni Pangulong Marcos Jr. kahit na siya po ay nawala na sa gabinete. At sa kaunahon ng pagkakataon ay siya po ay nagbigay ng panayam sa mga mamahayag. At sabi po ni VP Sara, maayos daw po yung kanilang relasyon at nananatili pa rin yung kanilang pagiging magkaibigan. Ito, panoorin po natin si VP Sara Duterte. Pagpunta ko sa mga schools, pakikipag-usap ko sa mga estudyante at pagkikipag-usap ko sa mga guro. Minahal ko talaga yung trabaho ko kaya nalulungkot ako. Pumunta ako sa opisina ni Pangulong Marcos at sinabi ko sa kanya, dala ko yung resignation letter ko. And maayos naman yung kanyang pagtanggap and maayos din yung pagtapos ng aming pag-uusap. We are still friendly with each other on a personal level. Hindi ko na kinonsider yung reactions ng mga tao. Kinonsider ko lang kung ano yung mas makakabuti para sa Department of Education. Walang consultation na with the former President Duterte. Sa akin lang yun. Walang discussions about resigning sa Office of the Vice President. Nakatutok na tayo ngayon sa Office of the Vice President. Meron kaming 10 projects sa Office of the Vice President. Yan po ang pahayag ni VP Sara Duterte at kanyang nilinaw na alam niyo ho, dito ho ay sabihin natin na kahanga-hanga rin at parang wala ho tayo nakikita na bahid ng hinanakit o sama ng loob sa Pangulo dahil sa personal pong inabot ni VP Sara Duterte yung kanyang resignation letter kay Pangulong Marcos Jr. At ayon po kay VP ay personal niyang iniabot ang liham pagbibitiw at maayos namang tinanggap. So nagkaroon din po sila ng pag-uusap, naging maayos daw at sa ngayon sa pagiging personal santas po ng personal na relasyon ay nananatili yung kanilang pagiging magkaibigan. So yan po, at ayon po kay VP Sara ay yung kanyang pagbibitiw ay kanyang ikinalulungkot dahil sa siyempre siguro ay mamimiss niya yung kanyang trabaho na naumpisahan sa gabinete at bilang kalihim po ng DepEd. At ngayon ay binabanggit din po, nilinaw din po ni VP Sara na hindi niya raw po kinonsulta yung kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa kanyang pag-iwitiw sa gabinete. So ito raw po ay kanyang sariling desisyon. Mga kababayan, wala ho siyang pinagsabihan o wala siyang hininga ng payo. So yan po ayon sa kanya. Bagamat sa ngayon ay patuloy na may mga espekulasyon na ito na raw po ang hudyat ng pamumuno ni VP Sara sa hanay ng oposisyon. Dahil sa ngayon ay inaasahan natin na magiging makulay yung 2025 elections. Bakit to? Lalo na po yung mga kandidatong senador. At bagamat sa ngayon, sa mga nauna, na marami po ang nagsisiksikan sa administrasyon, di ba? Na sila po ay mapabilang sa kandidatong senador ng administrasyon dahil sa talagang kahit sino pong mga taga-masid, political analyst, ang inyo pong tatanungin, ang sinasabi ay may malaking bentahe. Lalo't kapag sinasabi midterm elections ay malaki ang bentahe ng isang administrasyon dahil sa ito po ay suportado ng nakaupong presidente. Pero sa ngayon ay malalaman natin kung ano ho ba mangyayari dahil sa ang mga espekulasyon, usap-usapan ay pamumunuan ni VP Sara yung hanay ng oposisyon at maaaring sila po ay bumuo ng sariling ticket. So luluwag na ho ng kaunti. Yung iba, ewan ko lang ho, yung iba na dati kilalang nasa kampo ni Pangulong Duterte, ngayon nagpaparamdam na sila po ay mapabilang sa ticket ng Administrasyong Marcos. Malalaman ho natin mga kababayan. So gumaganda at least kumbaga sa laban, medyo magandang laban, may kalaban ho yung mga kakandidato sa ilalim ng administrasyon.
'Di ba sa mga nakaraan talagang alam mo naman talagang wala nang panama, 'di ba? Pero at least yung ngayon, siguro sabihin natin may magandang laban. At kung ikakampanya, bagamat sa naunang interview natin kay Secretary Jean Paras, kanyang binabalaan ito pong si VP Sara na maging maingat sa pagpili ng mga kakandidato na kanyang ikakampanya sa 2025 elections, lalo na po yung mga kakandidatong senador na baka naman na sumasakay lang at nais lang manalo, gagamitin o maggagamitan mga kababayan. So yun po. So abangan ho natin kung sino ho yung mga bubuo na kandidatong senador sa panig po ng oposisyon o nawala sa administrasyon. Pero ito ho, may binabagit din ng isang political analyst na si Ronald Llamas na ang sabi niya ay hindi na raw po katakataka. At dapat lang ho, noong pa raw ho ay nag-resign na ito pong si VP Sara sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr. Bakit ho? Kasi bumibira na raw po yung buong pamilya, di ba? Yung kapatid, si Mayor Baste, ang kanyang mismong ama, si Pangulong Duterte, ay bumabanat na po kay Pangulong Marcos Jr. At so, may naiipit ho at hindi po sabi natin, nasa hindi magandang sitwasyon si VP Sara. Kaya dapat ay noon para ho nagbitiw. Panoorin at pakinggan po natin ito hong pahayag ng political analyst na si Ronald Llamas. Dito kay Sara, ang una niyang binanatan ay si Speaker Martin Romualdez na hindi lamang pinsan ni President Bongbong, parang siya yung tumatayo na de facto na political strategist or political operator. Kaya hindi magugulat na siya yung magiging campaign manager itong parating na midterms. No? Pero medyo last year pa lang, untenable na yung posisyon ni Vice President Sara Duterte dahil yung kanyang mga kapatid, yung kanyang tatay, yung kanyang mga kaalyado, yung kanyang mga kaibigan ay lahat bumabatikos na kay Bongbong Marcos. At hindi simpleng batikos. Sobrang antagonistic yung batikos. Kung maaalala mo late last year at saka early this year, lahat ng pwede mong ibato kay PBBM, kay President Bongbong, binato nila maliban sa kasama na rin pala Kitchen yung kitchen sink na tinatawag. Nakailag no? Oo. So, destabilization, mutiny, people power, sedition, secession, even a hint of assassination. Sabi nga ni Mayor Baste Duterte, baka mangyari kay Bongbong yung nangyari sa mga Romanov sa Russia na minasakyan yung pamilya or kay Mussolini na binitay ng patiwarek kasama ng kanyang girlfriend. So, medyo lantad na threat na yon, hindi na veiled threat yon. So, lahat talaga ng pwedeng ibato kay BBM na mga kamag-anak, kaalyado, kaibigan ni Vice President Sara Duterte ay ginawa na nila. So, very sharp, very antagonistic na talaga yung away. Wala namang maniniwala na si Vice President Sara Duterte ay walang ugnayan dun sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang kapartido, sa kanyang mga kaalyado, at sa kanyang mga kaibigan. Kaya very unsustainable na, untenable na yung kanyang posisyon. At nakita natin, mismo si First Lady Lisa Marcos ay bumanat na early this year. No? Isa pang defining moment yun Dahil yung First Lady na mismo ang bumanat. Sinubukang imasahe ni President Bongbong Marcos yung banat ng kanyang asawa, pero mahirap na imasahe. Yan po ang binabanggit ni political analyst Ronald Llamas na talagang dapat daw noong pa raw nagbitiw na sa gabinete si VP Sara Duterte nang bumanat na yung kanyang mga kapamilya. Si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte at si Davao City Mayor Baste Duterte. At maging iba pang mga kalyado na kung saan talagang hindi lang daw bastang simpleng banat, kundi talagang malulupit at grabing mga batikos at banat laban po sa Pangulo. Kaya naman mismong itong si First Lady Lisa Marcos ay bumuelta na di po ba? At nagbigay din po ng sama ng loob dito po kay VP Sara. So sa kabuuan, mga kababayan, sabihin natin, sa pag-alis ni VP Sara sa gabinete, magiging malaya na po siya, di ba? At hindi na siya maiipit kung bumatikos man yung kanyang ama o kapatid,
wala na. At mananatili naman po siyang vice presidente dahil sa hiwalay po ito. No? Hindi po siya ini-appoint, kundi siya po ay ibinoto ng taong bayan. So, ayon nga po sa kanya, kanina sa interview, ng mamahayag ng media at exclusive ata ito sa GMA7, ay sabi niya, marami ho silang proyekto sa ilalim po ng Office of the Vice President. Ito po yung kanyang pagtutuunan ng pansin. So, abangan po natin mga kababayan, yung mga kaganapan sa politika. So, at least ngayon, nagiging makulay at sabihin natin na asahan natin na magiging maganda ang laban ng mga kakandidatong senador, lalo na po yung papanig po sa administrasyon at yung mga sasama naman sa sinasabing oposisyon na maaaring pangunahan o posibleng pangunahan, ikampanya ni VP Sara Duterte. Maraming salamat po mga kababayan. Ako po muli si Kaeli. Muli, magandang araw po sa ating lahat.